Tara, sama kayo sa trip ko. In this video, samahan niyo ako maglibot sa Maynila. Sa Quiapo natin umpisahan ang trip na to. If manggagaling from LRT, pwedeng bumaba sa Carriedo Station. Alternatively, may mga jeep, e-jeep, and bus na dumadaan along LRT Line 1 na biyaheng Santa Cruz or Quiapo. First stop, Emerald Circle. Kilala ang area na to sa dami ng optical clinic na makikita sa paligid. Malapit nga lang ito sa Quiapo Church kung saan pwede ding mag-food trip. Isa nga sa mga pwede nyong itry ay itong dragon fruit juice. Pero this time, sa Binondo muna tayo mag-food trip. Walking distance nga lang ito from Emerald Circle and yung entrance niya is nasa tapat ng Santa Cruz Church. First stop, Oishikun Chinese Bites. Isa nga ang Oishikun sa mga pinipilang establishments dito sa Ongpin. And kilala sila sa kanilang Milky Bicho. Sa tabi naman ng Oishikun ay makikita ang the original Shanghai Fried Siopaw. Di kalayuan sa the original Shanghai Fried Siopaw ay ang Salazar Bakery. Kilala naman ito sa kanilang egg tart. Yun nga lang, wala na kaming inabutang egg tart, kaya naman dumiretso na kami. Sa gitna ng Binondo ay makikita ang Veggie Select. Dito nga mabibili yung sugarcane juice. Meron ding mga skewers at mga tanghulo. Di kalayuan sa Veggie Select ay ang Lord's Toast Bakery. Kilala din ito sa kanilang egg tart. Malapit sa simbahan ay makikita ang Cafe Mezzanine at ang Chuan Key na oldest fast food dito sa Binondo. Kasunod naman nila ang MB-Teen kung saan makikita ang Binondo Bites at ang Tea Brothers. As for us, plano namin kumain sa Yinying Tea House, kaya naman dumiretso na kami dito. Medyo mahaba pa nga din yung pila nung dumating kami. And ito yung ilan sa menu nila. After kumain, naglakad na kami papunta dito sa famous Binondo Arc na nasa tabi ng Jones Bridge. Dito din makikita ang first and second phase ng Pasig River Esplanade. From here, malapit na nga lang ang Intramuros. And after a couple minutes of walking, narating na nga din namin ang sentro nito. Nandito na tayo sa San Agustin Church. It is the oldest stone church in the country and is designated World Heritage Site by UNESCO. Sa gilid ng church ay makikita ang San Agustin Museum. And ito yung ilan sa makikita sa loob. Kinonvert nga nila yung kumbento ng simbahan para maging isang museum. Kabilang sa mga makikita dito ay ang lumang libingan kung saan makikita ang puntod ni Juan Luna. Nariyan din ang mga lumang gamit sa simbahan, mga painting at marami pang iba. Maaari nga ding puntahan ang gitnang bahagi kung saan makikita ang isang hardin at ang kabuuan ng kumbento. Sa kabilang bahagi naman ng simbahan, makikita ang Casa Manila. Dito nga ang daan niya sa may Barbaras. Pagpasok, makikita ang iba't ibang establishmento. Ang Casa Manila ay isang lumang bahay na ginawang museo. Makikita dito ang iba't ibang mga lumang gamit na nagpapakita kung gaano karangya ang pamumuhay ng mga tao noon.
Narito ang ilan sa mga makikita sa loob. Another option is to visit the Museo de Intramuros. Pwede nga ding magbike dito using these bum bikes. As for us, umorder na lang muna kami dito sa Cafe Intramuros. Sobrang aesthetic nga din ng area na to. And dito kami pumwesto sa second floor. Aircon nga ito and kami lang halos yung tao. Sa harap ng Cafe Intramuros ay makikita ang Mercadillo na nagtatanghal ng iba't ibang food and souvenir items. Nagsimba na nga din kami dito sa Manila Cathedral. The church was constructed in 1571 but was destroyed by several earthquakes as well as the Second World War. The current cathedral is already the 8th building, which was completed in 1958. Beside the cathedral is the Belfry Cafe, also one of the famous cafes here in Intramuros. Nung dumilim nga ay bumalik naman kami dito sa Esplanade. Kitang-kita naman kung gaano kaganda yung lighting nito. Currently, under construction pa nga itong Pasig River Esplanade Phase 2. Pero kitang-kita na kung gaano kaganda yung project na to. Tumawid nga ulit kami ng Binondo since sarado yung LRT nung time na to. Pero if open ang LRT, pwedeng sumakay sa LRT 1 Central Station. Dumaan nga muna kami dito sa Engbitin para bumili ng konting pasalubong. And since wala nang pila sa Binondo Bites, bumili na nga din kami ng Spicy XLB. That's it for our Manila tour. Thank you for watching and see you on our next trip.